natin. Gawa ka lang hexagon lagi kapag magpo-prove. Kasi ito yung pinakamadali na way. So kaunin mo yung mga Pythagorean identities. So diyan meron tayong tan squared, then sine squared, cosine squared, cotangent squared, cosecant squared, then secant squared. So big sabihin pag eto guys, reciprocal yan pag dumaan ka sa 1. Ayoko niyan, ayoko ng integral. Hindi ako marunong yan. Ano lang to, pang basic lang ginagawa ko. Wala tayong ganyanan, ano. Wala, hindi sa akin yan. Kaya ano dapat yan ka-engineer. Ay, masyadong mataas yata. Isa natin yan. So ganito siya ginagawa. Gawa ka lang lagi ng ganyan, then gawa ka ng ganito. Kasi Pythagorean yung kailangan mo. Diba tinuro ka ito kagabi? Kagabi ba yan? So, ibig sabihin sine plus lang yan, then equals sa baba. Gets na yan. So meron tayong secant squared. So pwede siyang maging 1 over cosine squared. So magkakaroon tayo ng 1 over cosine squared theta. Ay, A pala. Then minus yung cosine squared natin. All over. Yung tan mo, pwede mo siyang gawin din na sine squared over cosine squared kung gusto mo. Pero syempre ganun gagawin natin. Kasi simplify nga natin. So sa case na to, pwede mong single fraction to na to. Ito, single fraction mo siya kasi complex eh. So magkakaroon tayo dito ng LCD ng numerator natin, that is cosine squared A. Then takpan mo lang to, matitira yung 1. Then minus, hala, magiging cosine raised to 4A to guys. Hindi ko na to alam. All over sine squared A over cosine squared A. Then sa case na to guys, ito namang 1 minus cosine 4A, cosine raised to 4A, patabang basa dyan, basta 4, ayan, basta yan, raised to 4A. So difference of 2 square to guys, diba? So mapapansin mo, difference of 2 square na kasi yan parehas yung perfect square. So which means pwede yung maging 1 plus cosine squared A, then 1 minus cosine squared A all over yung cosine squared A. Tapos all over pa natin dito sine squared A over cosine squared A. So kapag parehas guys yung eto tsaka eto sa baba ng yung denominators mo sa numerator and denominator, pag parehas sila, you can cancel that out. So which means yung matitira na lang dito, lagyan natin dito, is yung numerator pati yung numerator ng denominator. Nagets mo? Galon na, dami sinasabi. So magkakaroon tayo ng 1 plus cosine squared A, tapos 1 minus cosine squared A all over yung numerator nito, sine squared A. Okay, then remember sa Pythagorean natin, itong 1 minus cosine squared A, pwede mo itong palitan ng sine squared, diba? Kasi tignan mo to, Pythagorean natin. Oo. Kasi diba ito, start tayo dito sa sine squared, let's say A, then plus yung cosine squared A equals sa 1. Then dahil gusto natin kunin yung sine squared na ito, or yung cosine, kung ano naman, transpose mo lang. So kung yung sine squared yung gusto mong kunin, hindi, lilipat mo yung cosine. So magpapalit na siya ng sine. So pwede natin ito palitan ng sine squared. So which means magkakaroon tayo ng 1 plus cosine squared A, then ito magiging sine squared all over sine squared A. So pwede mo ito i-cancel out. So magiging final answer natin is 1. Panis. Joke. Teka na siya ginagawa. Tsala ko, hindi ko na alam. Alam ko pa pala. Gets yun. So, saan na dito? Nandito ka ba? Hold mo na.